Hindi naman na bago sa atin ng mga parking lots. Lahat naman tayo naka-experience ng ganyan. Pero may mga darating minsan na isang medyo engot o medyo sabihin na nating tanga, no, nasisira ng araw mo. Ang simple-simple na nga lang ng parking, bibigyan ka pa ng konsumisyon. I'm Stanley Chi at kasama ngayon ang mga nagwagwapuhang mga members. Direct paki-edit ha. I'm Stanley Chi at kasama ko ngayon ang nagwagwapuhang mga members ng PhilCoche na kagagaling kagagaling. I'm Stanley Chi at kasama ko ngayon ang mga nagwagwapuhang mga miyembro ng PhilCoche's editorial team na kagagaling mag-parallel park. Jacob, Joseph, and Martin. Kumusta kayo dyan? At mukhang inulan ang shoot ninyo noong isang araw. Hindi naman, sobra lang. Sobra. Nadiligan. Oo, yun. Yung final location namin, Ortigas eh. Ortigas ha? Pero saan tayo galing? Laguna, Tagaytay. Hindi kaya nag-road trip lang kayo? Shoot ba talaga yung ginawa? Parang ganoon na rin. Pero syempre, habang nag-aabang kayo, nagpapatila ng ulan, nakapark yung mga sasakyan ninyo. Lalo na kung lumilipat kayo kung saan-saan. Parang nag-date lang ata kayo. May makasama ba kayong babae nung araw ng shoot ninyo? Wala naman. Tatahimik eh, no? Joseph? Ako, How I wish. Meron akong kasama. Ito, simpleng-simple tungkol sa parking. Yung mga hindi marunong sumunod sa parking line, lalo na dun sa mga diagonal parking slots ng establishments. Ano masasabi niyo sa mga ganun? Ano ba, kailangan bang tanggalan ng lisensya yan? O magpa-seminar? Si Sir Joseph, mukhang maraming opinion tungkol dyan dahil mukhang parking sa mga mumurahing establishments nagpapa-valley parking ito eh. Wiset. Ano ba masasabi ko dyan? Hindi, pag kahit saan ka man mag-park, no, kahit ano man yung dala mo, kay mumurahin man yan o mamahalin yung sasakyan mo, syempre dapat nasa ayos ka. Kasi hindi lang naman ikaw yung gagamit ng facility di ba? It's still a public space, no, kay bayad yan o hindi. Kaya dapat may consideration ka din sa ibang motoristang gagamit. Bakit ba sinasabi nila pag nag-aaral ka mag-drive, mahirap mag-parking? Saan ba nagsimula yung ganun? Talaga bang mahirap mag-parking? Para sa inyo? Nagsisimula. Ako, medyo hirap talaga mag-parking nung umpisa. Kasi iba yung, tawag dito, yung steering principle eh. Kumbaga, para mabali mo yung kotse, opposite yung direction ng steering wheel. Tama naman, no? Baka hanggang hindi pa marunong mag-parking, no? Patras yan, no? Pagpatras. Pag paatras, pag ipapasok mo yung puwet mo. Lalo na pagka sa mga malls, kadalasan ng turo sa akin na parking, unahin mo yung puwet, unahin mo ipasok. Talaga. Dapat inuuna talaga yung puwet. Yeah. Oo. Mahilig ka ba sa puwet? Sabi mo, hindi ko in-expect yun. Unahin mo yung puwet kasi ganun lagi. Gaganon yun. Ganyan, di ba? So, medyo baliktad. Pag gusto mong pumunta sa, basta, depende yun kasi may establishments na gusto nila facing the wall. Parang bata lang, face the wall. Parang pinapagkakala. Pero hindi naman lahat. Pero nakalagay na may signage naman yun usually. Kapag ka magaling ka ba mag-park, pinupuri ka ba ng mga kapwa driver mo? Tol, ang galing mo mag-parking. Meron mo mga ganun? Nung una, syempre, di ba, pag parkada kayo, simula pa lang, pare, galing mo mag-park ka. Una lang mag-park. Kaya pagka nandun ka na sa parking spot nung pupuntahan nyo, pare, ikaw na mag-park para swabe, ganun. Ganun yun di ba? Yung sukat na sukat, no? Oo, yung iba na lang yung distansya kung parallel, yung parallel ba perpendicular? Gahibla na lang yung distansya sa bangketa. Hinuhusgan yung pag-park ng mga sasakyan eh. Parang ito naman. Sa mga parang hindi man lang sumakto sa linya. Yung mga ganun eh. Pag tatanga-tanga talaga. Nakikita mo naman yun eh. Baka sa mall, makakita ka niyan. May parking spot. Pero parang ang sikip. Yung pala, yung katabi mo, sinagad sa side. Diba? Oo. Saang mall yung pinakamahirap mag-park? Saan yung mga lugar na kaya nyo mag-park? Kasi ang hihirap lugar na yan. Yung parang dapat kausapin yung nag-design ng lugar, yung architect.
Ako Shang. Shangri-La Mall o Shangri-La Hotel? Mall, yung mall. Mall, okay. Sir Martin. Grabe yung rampa Yung papasok na rampa doon di ba? Medyo masikip saka mataas. Yung pa. Ako sa ano ba to? Pangalan nun? High Street? Hindi. Serendra, sa Serendra. Maliit entrance kasi, tapos pagpasok mo sa loob, medyo tight. Kailangan mo mamili ng magandang spot kasi kung hindi, mahirapan ka lumabas. Uy, gusto ni Stanley doon, medyo tight. Yun, mga tight. Masikip, sir! Nakaka-challenge kasi pag masikip. Di ba? Mas doon lalabas kung mag-drive o hindi. Dapat dahan-dahan lang yung pasok. Pero minsan pagka masikip, kailangan sinasagad mo minsan. Talaga ba? Speaking from experience yan, ha? Yung mga ganyan. Hindi, ako nung una sa Power Plant Mall. Kasi medyo hindi ako nasanay sa parking slots doon. Pero yung isang hindi ko talaga makakalimutan is yung sa Linden Suites. Hindi yung parking slot mismo, pero yung rampang papasok, sobrang kitid. Tapos pagdaan mo doon, makikita mo yung tabi ng rampa, may mga gas-gas. So may alam mo mga lang may mga nadali na doon. Hindi pa naman ako sumasaya doon, pero nakakatakot lang makita na may mga ibang sasakyan na na doon. Sumayad na doon. At baka mangyari sa'yo. Before pandemic, meron sa Glorieta. Hindi siya mahirap pero sobrang pahirap ang maghanap ng slots. Ito tagal. Ito sa Glorieta, pre pagsabog o after pagsabog? Parang ang tagal na nung pagsabog. Tagal na nun. Pagsabog o di ba? Inayos yun yung Glorieta. Ganun talaga mga matatanda yung mga nangyari sa past. Parang recent. Parang kahapon na nangyari. Pre-hostage taking Ay, sa Green Hills pala yun Sa Green Hills yung hostage taking. Sa Green Hills ba madali mag-park? Oo. Madali Pero mahirap mahirap maghanap ng parking space doon dati. Kasi punuan. Oo, hassle doon minsan Yung mga lugar kung saan yung may paikot-ikot. Parang nangyari sa SM Santa Mesa. Yung parking doon parang paikot-ikot. Ano pa yung mga lugar na parang nakakahilo mag-parking? Sa Ayala Malls, Feliz. Nax. Sa may Marcos Highway. Ito, bukod sa mga paikot na mga driving parking spaces. Meron pa malupit. Sorry. Meron pa malupit. Sa MOA. Ayun. Oo. Sabi ko dapat din Mga limang ikot data yun, 6. Medyo may hilo ka na. Pagkakit mo parang may vertigo ka. Yung concept ng may mga watch my car boys tapos pinapalo yung puwet ng sasakyan ninyo pag nagpa-park. Explain nga natin yun. Old school yan Tapos biglang yung ganun. Pag sunod-sunod yung topic, ibig sabihin, space pa, kaya pa. Pag isang malakas na topic lang, pag! Yun. Sagad na. Parang parang parking sensors na manual. Ganun din yung parking sensors mo. Bagal, bilang bibilis na. Ganun din yan. May mga experiences ba kayo na pagka yung Watch My Car Boy nagkamali? Tapos wala naman. Wala naman ganun. Pagkano binibigay usually sa mga Watch My Car Boys? Ako hindi ako sumusunod sa mga yun. Medyo, Hindi huwag ka masyado magtiwala. Di ba? Pansya mo pa din dapat. Pero yung pagpalabas na, halimbawa, nagpark ako paharap. Kailangan paharap. Tapos, roadside. Pagpalabas na, medyo useful naman sila. Nagbibigay naman ako mga 10 pesos o 20. Kung walang barya. So dahil sa dashcam, sila yung nawalan ng trabaho dahil sa dashcam Yung mga sensor tsaka yung parking yung mga camera sa likod. Reverse cam. Sila yung nawalan ng trabaho yung mga Watch My Car Boys. Pero ngayon kahit pandemic ba, nagkakaubusan pa rin sa parking. Yung sa mga landers or SNR, mahirap ba mag-parking doon? Ikaw lang nag-landers dito. Oo, ikaw lang. Hanggang 7-Eleven lang ako.
Mas mahal kaya sa 7-Eleven. Pure gold lang kami, pure gold. Pure gold. Ito nga, may ginagawang Walter Mart sa likod namin. Si Joseph, macro. Doon niya nagsha-shopping dati. Macro. Wow. Wow. Old school. Parang Yun. OG yun ah. Hindi mo nila sinabing Fernando's. Ay, hindi ko alam yun. Ano yun? Hindi ko alam yun. High top. Mga kapanahonan ni Sir Joseph, sa Unimart. Pagka doon ka nag-grocery, tusal ka. Uy, maganda sa Unimart. Unimart. Tsaka Maganda doon. Tsaka sa Makati Supermarket, doon nagsha-shopping yan. Doon yan nag-grocery. Antipolo, tas Makati nagsha-shopping. Ayaw nga yan mag-drive sa Makati. Pero ito yung mga parking spaces na yan sa mga malls. Then nasabi na natin, sa mga business establishments ba, yung mga corporate, sa mga Ayala, sa Ortigas, meron bang lugar doon na mahirap mag-park? Sa Ortigas, ang dami. Oo. Ortigas. Ako sa BGC. May encounter ako sa BGC. Pero di ko maalala yung Di ko maalala yung building. Na-encounter ni Martin to sa Kia. Oo. Yung sobrang testing din. Kung saan tayo Oh, nagpaswab. yun. Kasama ka rin sa sali din. Lintik na parking yun. Parang hindi 50-degree incline ata yung hayop na yun. Tapos paliko. Tas ganun din. Puro gasgas din yung gilid. Okay. Solid. Resorts World din. Medyo mataling. Yan si Joseph. Manual yung dala mo. Yan si Joseph. Ano ginagawa mo sa Resorts World? Doon ka nagkakasino, ganyan. Yun eh. Di Yan nga si Joseph. Alam mo, nakatuntong ako ng casino one time, ng Resorts World. Wala, trip lang. Punta ako. Hindi ko makita kung bakit ang daming taong nalululong sa casino. Kasi mausok, madilim, maingay, nakaka-disorient. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung bakit ang daming na-addict sa casino. Ako, one time pala ako nakakapunta, gusto ko nang umalis eh. Sa beer house, won't judge. Mausok, madilim. Sa beer house, ganun din. Parang hindi ata casino. Di ba? Casino yun. Tapos may nagpe-perform din sa gitna. Di ba? Beer house, ganun din. Wala naman. So, huwag ka na magulat na marami na-addict doon. Tatapon din sila ng pera, di ba? Same concept. Di ba? So, the beer house and the casino, may similarities, ganyan. Kaya pareho nakaka-addict yan. Huwag na tayong magulat. Beer house. Ang luma ng... Beer house. Ang term pala ngayon, health club. Kung hindi KTV, health club. Health club, hindi KTV. Ito may tatanong ako hinuhusgahan ba kayo ng mga nagbabantay sa mga establishments pag nagpa-park kayo gamit ang iba't ibang klase ng sasakyan? Ang sasakyan mo napakaganda. Nung nakaraan, pinahiram tayo ng sports car dati, di ba, Sir Jacob? Tapos nung nagpa-car wash ka, nag-park ka, ang bait sa'yo ng mga tao roon. Pag nag-park ka ba gamit ang ordinaryong sasakyan, halimbawa Vios or yung mga ano ba yung mga phase out ng mga sasakyan? Kia Pride, yung mga Kia Pride, hinuhusgahan ka ba o ano? Mabait ba sa iyo yung mga tao roon pagka naka-Kia Pride o medyo para ka mababang nila lang? I can't say. Kasi never pa ako nag-park ng Kia Pride eh. Pero ako kasi, mga lumang sasakyan, luma. Personally kasi ako, hindi ako nang judge ng tao based on car. Unless, pakiblip na unless na anyway. Ano yun? Unless na yun lang mga judge ko talaga. Anyway. Grabe siya! Hindi, pero pagka di talaga ako nang judge ng sasakyan based on kung ano may luma and bagay. Unless tanga mag-park. Yun lang talaga eh. Babalik kung tanga mag-park. Minsan dito sa SM Bikutan, kasi yung parking dito medyo masikip. Tapos may mga poste. Tapos nakalagay na compact car, parang for compact cars only. Tapos sorry. Tapos may nagpa-park na pickup doon o kaya van.
dun sa mga for compact cars only. So, nakalabas yung mga uso nila. So, yun. Yun, judge ko yun. Like, down to the bones. Feeling ko may pwesto sa impyerno yung mga ganun. Baka dyslexic? Di naman. Pag dyslexic, nakakaintindi pa naman eh. Iba naman feeling ko, natuto mag-drive pero hindi natuto magbasa. Kayo, Sir Joseph and Sir Martin, nahusgahan na ba kayo dahil lumang sasakyan ang ginamit nyo sa pag-park ng mga Watch My Car Boys or ng mga gwardya? Ako, hindi ko naman naramdaman na judge. Actually, mas nakaka-insight pa nga ng judgment yung kung madumi yung sasakyan na dala mo o hindi. Kaysa yung luma o bago. Oo, uso yan yung mga pag madumi. Lalapitan ka ng mga uso ngayon di ba? Waterless. Yan. Car wash. Waterless car wash. Pupunasan ka ng mga batang hamog. Hindi, isa mall. Hindi, sa mall na to. Yung mga professional naman to mga to. And medyo mahal lang. Oo. Pero convenient siya. Kasi habang nag-grocery ka or bumall, ililinisin nila yung sakyan. Na malinis talaga. Di ba yung parang may mga batang pupunasan yung salamin mo tapos kakantahan ka. Madumi yung basahan. Mga ganun. Ay, sa stoplight yun. Oo. Pasko, di ba? Patamak yung mga kapatahan ganun. Tapos kakantahan ka. Parang iba yung dating nung kakanta. Tapos tumawa si Stanley. Parang iba. Kaya nga Makakanta tapos pinupunasan yung tsinelas mo, sapatos, akit ng jeep. Naalala ko yung mga ganun eh. Pag nagkukumita. Diba? O kaya magbibigay ng sulat. Tapos nakalagay ate, kuya, pambili lang po ng something or pamasko lang po, ganyan. Mga so-and-so foundation. Ganyan. Oo, ganyan. Or yung mga aakyat na lang bigla sa bus, tapos biglang may bibigay ng mga envelope, tapos magsasalita. Mga kapatid sa pananampalataya, kami po ay mga... Inaalala ako. May isa akong hindi favorite sa parking lot. Pag maliit yung sasakyan, alam mo yung naghahanap ka ng slot, tapos biglang akala mo meron na eh. Oo, akala mo bakante. Paglapit mo, tapos yung pikanto. Surprise! Ikot ka ulit, sir. Sa akin madalas tricycle. Tricycle ako nadadali. Akala mo bakante yung slot, paglapit mo may tricycle. Yung mga tumatayo sa parking slot para mag-reserve ng parking. Tama ba yun? Di ba mali yun? Teka, ano yung tumatayo? Pakilinaw lang. Parang palibasa alas 8 ng umaga ngayon. Tumatayo sa parking? Tumatayo ba sa inyo dyan? Teka, saan ka ba? Yun, yung mga nakaharang sa parking slot ng mga tao, tumatayo sila dyan para mag-reserve ng parking. Ako thankfully Olat yan. Huwag sila magsusot ng huwag sila magdadamit ng orange, mapagkamalan silang traffic cone. At least pwede mo alisin. Bakit yung mga pinanganak na mga ganon, yun? Nangungupal lang talaga sila o medyo sa mga ugali nila? Hindi. Kumbaga, looking at it at a different perspective. Kasi before pandemic, ang hirap talaga ng parking sa mga malls. So I guess pag Christmas season, di ba? Oo. Di ba? Yun yung pinanggagalingan ng mga yun na dahil mahirap mag-parking, let's say nasa kabilang side yung sasakyan nila. Tapos nakita nila, uy, mga alis yun. Tayo ka dun. Bantayan. So yun yung nangyayari. Binabantayan. Tapos, hindi, parating na kasama. Pero kasi bawal yun. Actually, may mga malls na may sobrang, ito na naman tayo, Pinoy, kailangan pa ng signage para sabihan na bawal yun. Pero yan, nangyayari yun. May mga malls na ganun. Like, I think sa market meron. Parang bawal mag-reserve. Sa mga SM malls din, may signage na rin. May difference ba yung pag-park ng sasakyan noon tsaka ngayon? What do you mean noon? Mas high-tech na ngayon, di ba? No, mas high-tech na, may mga card na lumalabas eh. Hindi naman 80s, grabe. Mga early 2000 naman, ganoon. Imagine mo noong 50s, naglalakihan yung mga sasakyan nun. Sir Joseph pala na nakaka-relate sa panahon nyo nung araw. Mahirap na yun.
Hindi na maaalala ng mga tao yun. Dati, nung mga 80s, ang uso ng mga sasakyan nun, pag nag-reverse ka, merong chime, may tumutunog. Minsan, Mary had a little lamb, gano'n. Talaga? Wala. Oh. Parang siya, warning lang siya dun sa mga nakapaligid na umaatras yung sasakyan. Parang doorbell pala no? Nice. Oo. Pero ngayon, iba na eh. Siyempre, may mga sensors na, may mga rear camera na. So, more on the benefit ng driver na mismo, tsaka nung sasakyan. Pero ngayon sa mga parking spots, parking lots ngayon, medyo high-tech na yung iba. Like, meron na ngayon, wave ka na lang. Kasi no contact So, wave ka na lang. Dati kasi button Pindot ka yung button, lalabas yung parking card. Ngayon, wave ka na lang. Tapos lalabas yung parking card. Oo, no sa contact. Sa Ayala Malls, as in totally no contact. Pagpasok mo, kukunan ka ng camera. Yung plate ng sasakyan mo. Tapos pasok ka. Paglabas mo, may pay counter. Tapos enter mo lang yung plate number mo. Ito ka nagbabayad. Parang drive-thru Parang nag-order ka lang ng kape or ng ng value meal. Drive-thru ka. Value meal na naman. Which is okay kasi, di ba? Sa panahon ngayon, pandemic, less contact. The better. Yung mga nakatambay sa loob ng kotse na nasa closed parking space habang umaandar ang kotse. Doon pa sa malapit sa entrance pumaparada. Bago ka makapasok ng establishment, amoy usok ka na. Umaalog ba yung kotse o hindi? Hindi, siguro malamang hindi. Sa may entrance ginawa no? Usually madilim yun, saka sa sulok Oo. Sa may entrance. Ba't naman doon? Brave Sunken soul. Garden na lang. Malamang si Martin sa Sunken Garden. Ay, nung panahon ko sir, di na pwede ibaba yung kotse doon Hindi naman kotse binababa niyo, yung pantalon niyo binababa niyo, di ba? Ay, Well, mahirap. Yung binaba nung iba, naka-shorts, hindi naman siya nakapantalon. Medyo okay din naman kung parehas kami nakapantalon. Pero marami dyan sa UP, di ba? Maraming sulok dyan. Ay, oo. Maraming spot dyan. Huwag nating simulan. Di ba, Joseph? Huwag nating simulan. Pwede ba kayo mag-bigay ng mga ilang lugar sa UP kung saan pwedeng mag-park at alam mo na. Sa likod ng music, pwede. Oo. Pero mahirap doon. Pagkagabi na, medyo madilim talaga doon. So, nakakatakot din kung doon ka man gagaling. May nanonood pala na nakaputi, no? Delikado. Sa likod ng shopping center. Ako sumasagot Ayun. Ba't tayo sumasagot? Yun yung mahirap Mababatukan tayo nito Sabi na girlfriend mo, parang never natin ginawa sa likod ng music. Sino kasama mo doon? Baka pwede rin pakikat. Baka pwede rin Di ba 9 years kayo? Oo nga. So you go back in college. Baka matapos na hanggang doon na lang, men. Sumagot na Stanley. Alam mo naman ako, mahilig ako sumagot. Si Sir Joseph. Salamat na lang sa lahat. Sir Joseph, saan ba yung mga lugar sa UP na pwedeng mag-park at alam na? Ang pagkakalam ko pre-pandemic, yun sa tapat ng AS sa Palma Hall. Yan, open parking yan. Tapos yun Masagot talaga kayo, no? Hindi, medyo wholesome na to. Walang mali siya. Pero pag pag nag 7 o'clock na ng gabi, medyo madilim na doon. May kakampi mo pa yung puno. So, di ba? Oo. Medyo wala ka reflection. Yung malapit sa Lagoon. May mga rumoronda ba sa lugar na yun para tingnan kung merong gumagawa ng milagro sa loob ng eskwelahan? Actually, meron. May kwento dyan yung isa kong tropa dati. Nahuli sila. Kinatok sila kasi parang gabi na Ewan ko anong ginagawa nila doon. Baka Ouija board. Jabor? What? Loob ng kotse, ha? Oo. Andiyan ka ba? Gaganon Kung nandiyan ka, hawakan mo ko. Ganyan. Ay! Tigasan ka. Ganyan. Yeah. Are you coming? Oo.
Say my name, mga ganun. Oh, yeah. Say my name, ah. Pero hindi, kinatok lang sila nung parang, ano ba tawag sa police ng UP? SSB ba? Basta yung UP police. Hindi ko na alam, baka mamaya mali. Yun, kinatok lang sila na parang, yun, reminder na, sir, bawal po dito. Parang ganun lang. Tapos alis na rin. Medyo, for formality lang naman. Wala naman sigurong pakialam mismo yung police kung dinudo nila yung kung ano yung ginagawa nila. Anong posisyon nila nung kinatok sila ng gwardiya o ng police? Ay, yun lang. Hindi ko na tinanong kasi baka mayari eh. Pero mahilig yun sa aso. Mahilig yun sa dog, yung tropa ko na yun. Oo. Well, teka, malas ba gawin sa loob ng sasakyan? Tanungin natin si Jacob. Marami siyang experience. Naiba na. Lumayo. Malas ba gawin parking tayo, parking. Sabi ko na eh. Ala ka namang umaandar yung sasakyan habang ginagawa ninyo. Talagang nakapark kayo. Minsan possible din. Malas ba yun? Pwede mo try sa TPLX, mga ganun kahaba. May cruise control yung kotse mo. Oo. Di ba? Kahit SCTEX man lang. Di ba? Kahit maganda pa kung adaptive. Dapat si Martin tinatanong mo, tiyo mo, ang daming sinasabi. Medyo mahirap dito, men. Pagka alas 8, next time, sabihin ko, di na ako pwede. Hindi pa maalis yung totoong pagkatao ko eh. Alam mo, sa ating lahat, ang iniisip kong pinaka-good boy si Martin. Pero parang dahil sa episode na to, nagbago ang tingin kay Martin. Siya pala pinaka-wild sa atin. Sumasagot lang ako pag tinatanong. Siyempre, di ba? Parang si Joseph, sumagot. Di ba? Sa kanya, shopping center. Kala mo babalik ko sa'yo, sir. Pag yung mga tatay na sa parking ng grocery, doon nila ginagawa. Pero pag yung mga mas bata-bata... Parking ng grocery? Ganun. Eskwelahan. Saan ba nagpupunta yung... Ala ka naman sa sa parking ng Ace Hardware or ng mga DIY store ginagawa nila Sir Joseph. Sasabihin, Daddy, asan yung itlog na maalat? Ito, century egg na. Parang mali talaga yung oras natin. Sabi sa inyo, sa gabi tayo mag-recording eh. Pinipilit nyo sa umaga, yan tuloy. Pero ni Martin, hindi pwedeng gabi. Oo eh. Sorry guys. Yun yung panahon nyo nagbi-video call kayo, no? Ay, akin yun, si video Martin. call. Video ako yun. Video call? That's on my end. On my end yun. Ano yan eh? Hello. Mga ganyan na hello mo. Ginagamit ni, talagang gamit na gamit ni Martin yung Skype. Saan nyo ba ginagawa? Skype, Zoom, o Viber daw eh. Kasi encrypted daw dun eh. Sa Viber, encrypted. Sabi nila, tsaka maganda ngayon, may 2 ilaw guys. So, di ba? You can see it in every angle without the shadow. Ayaw nyo sa Telegram, ha? May rumors kasi na nahahack daw sa Telegram eh. Pero hindi ko alam. Okay. Pero lang naman kami. Wholesome lang na. Yun, WhatsApp. Di ko pa natatry. WhatsApp. Okay. Yung mga hazard boys na usually sa roadside parking ng establishments, mabilis lang daw. Pero nung may lalabas sa sasakyan, di na mahagilap. Ako, nangyayari sa akin yan sa drugstore. Pagka, na ngayon, pandemic, diba? So, pagka magsusupply run ka sa medicines, marami doon na nag-hazard talaga. Ang masakit nun, ikaw yung nakapark sa tama, may naka-hazard sa likod dun sa parang nasa karsada na. Tapos ka na, sasabihin mo Kuya Guard na lalabas ka. Siyempre, di naman matatandaan lahat ni Kuya Guard nung pumasok dun sa pharmacy store na yun. So, antayin mo na lang. Wala ka na magagawa. Minsan, may mga guard na may mga guard na talagang kukunin yung plate number. Tapos, isusulat niya. Roronda talaga sa loob. Para hanapin kung sino yung kung sino yung may-ari. Lalo na pag restaurant. Hindi ba pag restaurant. Literal na kinukuha yung plate number. Pag wala. Kinakablas. Mga ganun, di ba? May tools. May tools. Pero dati nung pre-pandemic, pag may mga gigs, ganun, baka nakarang sa parking, minsan i-announce eh. Minsan lalapit sa stage eh. Papa Page. White na Vios. Sa gitna ng set nyo biglang may Dami na yun.
Sino may-ari ng plate number na ganito, yung sasakyan ito. Akala mo may nag-request eh. Yun pala, Announcement. plate number pala. Kaya pag nasa yung mga banda, may mga binabasa na nag-request si Joseph ng It Might Be You, mga ganon. Di ba madalas mo ni-request na kanta nun? It Might Be You. It Might Be You, Ocean Deep, mga ganon. Ito, Bikining Itim by Martin. Nire-request. Bikining Itim? Oh. Tapos Yung mga Haring Solomon. Oy, alam ni Tito Stanley yan. Hindi ko alam yung Haring Solomon. Pero isang araw, magkakaroon tayo ng episode na yung karaoke na sa loob ng kotse habang bumabiyahe ko. Oy, pwede yan. Isang episode. Ano yung mga sound trip nyo, no? Oo. O kaya parang magkakape tayo tapos nagkukwentuhan sa loob ng sasakyan. Sound trip ko yung podcast ni Stanley. Yun. Yun, no? Underwear. Underpaid pala. Underwear, grabe. Ayan yung mga nakikinig dito sa Phil Coche Podcast. Check out Underpaid sa Spotify. Tsaka Suwabe. Oo. Subscribe kayo. Yan. Yan ang cue mo. Pagkaka-plug. Tignan nyo yung t-shirt ni Jacob. Pakita nyo, sir. Yan. Not for everyone. Yan, no? Lado, sir. Yan. Pinag-aagawan ng mga tao sa sa YouTube. Tinatanong nila kung saan pwedeng i-order. Malapit nang mag-open yung Shopee store namin. Pero sa ngayon, Facebook tsaka Instagram muna. Bakit namin? Question, bakit namin? Kasi ako lang, pero pinapalabas kong marami. Pero ako lang lahat yun. Kaya pinapad mo lang talaga? Oo. Pinaan ko na lang. Kunyari, marami kami. Pero ako lang yun. Ako rin sumasagot sa mga inquiry, ganyan. Ako yung nagsasabi na wala pa kami stock. Re-repeat pa kami. Ako lahat yun. Institutional we. Institutional we. Yan eh. Nakalagay sa t-shirt, not for everyone. Hindi not forever Y1. Oo, not for everyone. Kasi cater to the mas batang market. Yan. Numbers. Teka, i-quantify mo ano yung mas bata? Mas bata. Ay, syempre, yung mga kaidarang kung 20 plus, ganyan. Yeah. Market, 18 to 35 years old. Yan ang target market. Pero naalala mo yung pagsabog sa Glorieta. Ano naman? Naalala ko lang. Kailan lang ba yun, di ba? Yung pagsabog sa Glorieta. Tapos naalala mo yung macro. Yung macro pa. Uy, grabe naman yung kay Joseph. Hindi naman macro yung binanggit niya. Ano sinabi mo, Fernandos? Hindi ko alam yun. Fernandos. Hindi ko alam yun eh. Sa Marikina ata yan, di ba? Tama ba? Please ako, yung medyo old school na alam ko, Unimart. Pag doon ka nag-grocery nung araw, social ka. Maganda nga ngayon Unimart. Maganda siya ngayon. Oo. Sa show, di ba? Ang ganda. Para sa may parang Rustans. Sa Kapitolyo. Tama. Ang ganda rin ng products nila, parang Rustans. Ito Oy. di ba? Mga double parking. Paano yan? Nako. Ikaw yung nasa loob. Di ba? Tapos hindi mahagilap kung sino nag-park na nakaharang sa'yo. Ang ginagawa nyo, inaantay nyo na lang, tinutulak nyo ba yung sasakyan para makalabas kayo? Minsan wala kang choice eh. Yeah. Oo. Pero nangyari pala sa akin yan, sobrang galit na galit ako. Sa bangko. As in, nasa likod ko siya. Tapos di siya mahagilap. Tumawag na ako ng towing. Para ipatow yung Actually, pinatawag ko yung towing sa barangay, sa enforcer na nandun sa area. Kasi pero hindi nabutan eh. I mean, after 30 minutes, di pa dumating yung tow. Dumating na yung may-ari. Tapos sorry siya ng sorry. Hindi, takot siya sa akin kasi puro tato eh. So, pintado. Tapos bad trip na ako, di ba? So parang hindi na siya nag-angas. So parang takot na siya. Yan nakaporma, gano'n. Parang. Ako naman, nagpasensya na ako. Kasi wala na eh, tapos na eh. Yeah, tapos na eh. Okay, was there yung parang a time na late kayo sa opisina dahil hirap na hirap kayo mag-park? I can't relate. relate. Na park.
Doon sa isang corporate job ko, kasi medyo limited yung parking para sa mga empleyado. Diba? Dumadami yung mga empleyado na nagkakakotse pero yung parking hindi nadadagdagan. So ang ending, pag tuwing umaga, pahirapan sa pila. Kailangan before 9 ng umaga, nandun ka na sa parking. Kasi pag lumampas ka ng alas 9, wala na. Hintay ka na ng mga 2 oras, 3 oras sa pila bago magkabakante. Kaya pala ang dami yung mga maagang pumasok. Oo. Kami kotse ka. Mm-hmm. Itong yung pag magpa-park ka, anong papayo nyo sa mga nakikinig sa atin? Nangyari, magpa-park ka sa Sunken Garden, sa may eskwelahan. Bawal na nga mag-park sa Sunken. Oo. Sa shopping center na lang. Shopping center na lang. Sabi pa kasi isang lugar. Huwag lang nga sana maalala. Oo. Pero hindi, pag magpa-park... hindi. Sa atin na yun, pwede ba ron? Sa may Katipunan? Ay, hindi na umabot dun. Mga ano na dun. Pare, what's up, pare? Oh. Mga gano'n na yun. Ganda na. May gas ba yung kotse mo, dude? Mga gano'n na dun. Hindi ko kaya yun. Pag Aeroneo, ano na yan. Bro, paggamit mo ng pod mo. Yun. Diba? May tao ba sa pod mo? Mga gano'n na yan. Oo. Anong pod? Kaya gano'n na yun. iPad? Wala rin ako iPad eh. Pero hindi, seriously, pag magpa-park, ako kasi, halimbawa, may music yung sasakyan ko. Pag magpa-park ako, ang nakagawian ko na, hinihinaan ko ng todo or minsan, minumute ko na lang yung sound. Kasi parang gusto ko concentration na malupit eh. And then, yun nga, sabi nung Joseph kanina, be mindful dun sa ibang mga gagamit din ng parking facility. Yun, make sure mo lang na pasok ka sa linya at i-make sure mo rin na may enough space yung kabilang kotse pag mag-i-exit siya ng vehicle. Para, di ba? Para sa parte mo rin yun eh. Kasi pag hindi mo inayos, may tendency na pag lumabas yun or pumasok yung katabi mong kotse, magasgasan yung sasakyan mo, madingdong. So, di ba? Mm-hmm. Kaya yung courtesy, malayo yung magagawa nun. And then, yun, look sa mirrors and then best pala is i-practice mo sa maluwag na parking space muna kung simula ka pala nagpa-park. Para pagdating mo dun sa real world parking, sanay ka na. Hindi ka matataranta lalo na pag may nag-iintay sa nasusunod na magpa-park. Yun lang, be courteous. Tapos alamin mo yung linya, pasok ka sa linya para happy ka. Ayun lang. Sir Joseph. Magpark ka sa tamang lugar. Sorry. Yan. Tama. Sige. Tama. Hindi, ako naman, kilalanin mo yung sasakyan mo ng maigi. Diba? Know your vehicle's dimensions, yung limits niya. Kasi ngayon, nauuso yung rear cam sa mga sasakyan, diba? Para matansya mo kung gaano nakalayo yung puwet mo dun sa nearest obstacle. Kunyari, pader. O kaya, code. Pero kasi, iba yung kabisado mo yung dimensions ng sasakyan mo eh. Para more or less, matansya mo, even without looking at the camera, kung gaano nakalayo yung likuran ng sasakyan mo dun sa pader. At saka, yung iba din kasi dati, ang ginagawa pag nagpa-park ng reverse, talagang tinutwist yung katawan nila para tumingin sa likod. Yan, ganyan. Hindi ko kaya yun. Baka ma-hernia ako. Ano ba yung silbi ng rear view mirrors? 'Di ba? May exterior mirrors ka na sa gilid, meron ka pang rear view mirror. Yun yung gamitin mo, 'di ba, sa pagpa-park. At saka, yun nga, kilalanin mo yung sasakyan mo para alam mo rin yung limits nung sasakyan para pag sa isang tingin lang, alam mo kung may makita kang parking slot, alam mo kung kakayanin ba o alanganin. Diba? Ako, reminder lang sa mga may pick-up dyan. Lalo sa mga malls. Bantayan nyo rin kasi baka yung nasa likod nyo. Malapit na dun sa tailgate. Usually, mga hatchback na yan. Mga SUV. Kasi may swinging space yun eh. So, baka naman sobrang lapit mo dun sa nasa likod mo. Hindi na makapagbukas ng trunk. So, let's say grocery. O, di ba, hassle? Uusad pa yung nasa likod mo. It goes back to the point of Martin na be mindful of your parking. Ganyan. Saka doon sa mga
Sorry. Yes, Yung mga sige. nasa parallel, mga magpa-parallel park. Yan. Tip lang, go as near as you can dun sa vehicle sa harap nung pagpa-parking yan. So that way, mas magiging tight yung pagkakapark mo dun sa space. Ayun. Yeah, we like it tight. Ayan, mga... At saka yung mga naka-ano din, yung mga naka-SUV din, kung wala kayong hihilahin naman for some time, no, pakitanggal yung mga tow hitch nyo kasi minsan nakakadagdag yan sa space na inookupa nung sa parking slot. Minsan may nagpa-park ako sa isang parking space, tapos merong dadating sa likod ko na naka-tow hitch na halos sumayad na doon sa bumper ko yung tow hitch niya. Samantalang yung space, yung tire stop nung parking space is para lang sa yung conventional length ng sasakyan. Di ba? Oh. Yun, same Narinig point. niyo na mula sa editorial team ko ano yung mapapayo namin sa inyo. At itong all about parking, itong episode natin. Kaya sa mga hindi pa nakakapakinig ng podcast namin, nasa Spotify kami, Apple Podcast, nasa YouTube, nasa Facebook, di ba? Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng Phil Kotse at sa Spotify account ng Phil Kotse. Kasi ang goal namin this year is 300,000 subscribers. Sana maabot namin ang quota at medyo na tayo, 'di ba? 170 na tayo, 'di ba? Mga guys. Uy, 170 na tayo. So konti na lang, maka 200 na. Tama-tama kalahati first half na ba o second half na tayo ng taon. Sa second half na. Second half na. Second half. Ayan, follow us in our socials. Si Jacob Oliva, Joseph Estabilio, and Martin Aguilar. Tsaka syempre, ako, Stanley Chi. And wala, ito. Ito yung ganito kasabog yung episode namin ngayon dahil alas 8 ng umaga kami nag-record. So there you have it. Teka, pa-side view na muna nung gupit. Yan! Nung gupit muna Umupo na Yan, no? Ang hirap i-maintain pala ng ganito. Mahirap pala yung medyo weekly yan. Oo. So ayan, i-follow nyo na lang kami mga ano ba tawag natin sa mga shift heads, no? Please follow us and subscribe. Tsaka click the bell icon para kayo ang mauuna sa updates ng bagong videos dito sa Phil Kotse, hindi lang sa website, pati sa YouTube. Ano pa ba? Yung Phil Kotse Car Guide kung kayo ay bibili ng mga iba't ibang klaseng sasakyan. Tsaka may promo ang naalala nyo ba yung Mitsubishi and Maybach? May promo sila na pagka nag-rent ng mga sasakyan, malaki ang discount na makukuha ninyo. Salamat sa mga nanood ng FB Live namin nung Saturday. So yan. Tanong na naman, legit ba yan? Alam mo, nagsawa na ako sa kaka-post ng mga tanong, nagsi-screenshot na legit ba yan? Legit ba yan? Yung mga nagsawa na ako at si Jacob umalis na doon sa GC na sa dami nagtatanong kung legit ba yan. Umalis na sa GC. Sa dalawang GC. Sumuk. I don't wanna deal with it anymore. Bahala kayo. O kaya may mga may mga bagong nag-send sa akin kung legit ba yan, hindi ko na pinadala kasi nahihiya na rin ako. Naisip lang ang tanong nila. Legit na legit yung promo ng Maybank Zone saka ng Mitsubishi. Kaya yun ang i-avail ninyo kasi napakalaking discount. 100,000 plus 100,000 plus 5,000 yung promo nila. Kaya yun. Tsaka sorry. Check nila yung Phil Kotse News. Nandun lahat. Para updated sila. Pero kung tinatamad kayo magbasa, panoorin nyo na yung FB Live namin ulit. Nasa Facebook page. At sana mapanood din sa YouTube, no? Okay. Coming soon, OnlyFans. OnlyFans. Binabaklas yung mga sasakyan sa OnlyFans para makita nyo kung sura pag nakahubad. Diba? Kitang-kita yung bumper. Tsaka mga underskirt shots. Pero simulan yan sa yung cover ng yung seat cover. Yun yung huhubarin muna. Sisimulan sa Kasi may mancha. Okay, sabay-sabay tayo. Sabi natin, si Fabi. No more 8 a.m. for me. Kaya sabay-sabay na tayo. 1, 2, 3.
Shift happens. Happens.